Ay. Oh my gosh, I wrote this sa school ko before. Ano yung tawag doon? Yung basta yung papalit ng lyrics. Para siyang tawag dito. Ano yun? Yung papalitan mo yung lyrics ng kanta. Anyway, ito yung project ko sa school dati. Papatayin kita. Sino nga ba? Oh, ito. Ngayon ko lang siya papakinggan ulit. Lapat titik. Oo, yun ba yun? Yun yung tawag ata doon. Lapat titik. So, sinulat ko to sa parody in a way. So, sinulat ko siya sa school for a project before. And gusto ko siya pakinggan. Ang tagal ko nang hindi to pinakinggan. Matagal ko na tong... Ngayon ko na lang siya ulit mapapakinggan. So, I think it's timely and relevant. So, let's see. Pakikinig ako. Pakinggan natin. Ngayon ko lang to ulit makikinggan na. Sabay-sabay natin to pakikinggan. Hoy lalaki, kailan ka magkakapake? Nakikita mo ba sila sa kalsada? Ang pera mo di naman sa'yo ibalik mo. Hoy, you stop na. Sobrang score. Toxic na ang ating bansa. We don't care what you say. Mag-wheelchair ka lang pag nahuli. Mag-wheelchair ka So lang. you can't change your minds. Kasi stick to one kami, hindi pa siya. Kaya bumaba ka na sa posisyon mo walang kwenta. Step down, baby. Di ka nakakatulong. Oy, babae, tell me if you are satisfied. Madi stealer, someday makakalma ka rin. Yeah, bow. Wala kang awa sa kinabukasan ng bata. Wala kang awa sa bansang nabubulok na. We don't care what you say. Mag-wheelchair ka lang pag nahuli. Nakakatawag. Sinulat ko to, mag-wheelchair ka lang pag nahuli. Sinulat ko to, what, 5 years ago? 6 years ago? 6 years ago? Nakakatawa. Na pinapakita ko lang yung grades ko sa inyo. Ngayon nakita ko tong nilapat kong kanta. Na ito, yung sa ano ng Four of Spades to. Ito's project namin to. So funny. Even before. Ano pa ba? Ito, Lasal. What else do I have here? Music work. Mas random songwriting. Piring. Ito yung piring. Isa to sa mga isinulat ko dati. Ito yung sinasabi ko na parang nirepresenta ko yung school ko sa isang national competition for songwriting that tackles socio-economic issues. And ito yung nanalo kami for like full national for songwriting. Tas Piring yung pangalan niya. Ito ba yun? Kuyang nakapiling, ligtas I think pinost ko na to dati before. Ng panig, batang pinagkaitan ng kwentong pinag
panitandang. Gumamit kami ng metaphor para ano yung nangyayari sa Pilipinas. Pagising sa umaga, maaamoy na bagong sayang ni Lola. Makikita rin si nanay nakangiti na habang tumutulo ang luha. Pagsapit ng mga alauna, patay matulog na raw. Takpan ang tenga't bibig, si tandang itatago na sa liblib. Nanay, nanay, kailangan protektahan. Tatay, dekadang taguan. Kuya, kuya, nagbubulag-bulagan. Ang gusto lang na may mabago kasalukuyan. Kuyang nakapiling, pili ka ng panig. Gamit ang puso't isip, tanggalin ang nakakakit. Oh. Yeah. Actually, isa sa mga kasama ko sumunod si Chelsea. Isa sa mga dear friends ko. Na umatan siya ng rally today. Nandun siya. Shoutout sa'yo, Chelsea. Kuyang nakapiring. I think sinulat ko to about protecting ano yun? Si Tandang yung parang history natin na pilit ina-alter. Tapos yung si Kuyang nakapiring, parang siyang family complex. Alam mo man yung complex ng how Filipino families work in the Philippines. And parang si Kuyang nakapiring, sila yung mga taong aware sila sa nangyayari sa paligid pero pilit nilang tinatakpan ng mata nila na parang wala bang silang alam. So I think these are the gets in yan. Yes. Nagbubulag-bulagan at mga taong dito lang kasi parang sa lyrics na parang pumili kayo ng panig. Parang mga I must say siguro apolitical or mga ayaw I think yun eh. If I remember kasi takpan ng tenga't bibig, si tandang itatago na sa liblib. What snacks should I try when I visit the Philippines? I think I should try I don't want you to be like too shocked about the Philippine street food, but I think you should try the chips here first. Like, one of my favorites would be cracklings. So go to Pure Gold and get cracklings. It's like it's sour. It's a sour snack. Good with nicely paired with cola. And you should try Crisscross, the green one, because I love Crisscross. You should also try Chocnut. And if you want to be you should also try like Filipino desserts. It's like leche flan or
turon. Turon is ano ba, paano ba is describe ito? It's a banana dessert wrap with what do you call that? Lumpia. Paano ba describe it? Turon. It's a Filipino delicacy. It's really, really good. You can try it with ano nga yun? Ano nga yun sa Tagaytay? Yung nilalagay na lumpia with banana filling. Hindi ko alam paano i-describe yung yema. Yema is also good. You should try yema. Yema, the triangle one. You should try the one that looks like this. Wait, I'll draw it for you. Because as a Filipino, ang hirap niyang dapat itong specific yema yung dapat niya matikman. You should look for this specific yema. Wait, it looks like this. Let me draw it for you. Tagal ko nang hindi nagdo-drawing, pinag-drawing ako. It looks like this. The yema that looks like this. It's triangle shape. Yeah. Like this. This kind of yema. Yes. Tagal ko na din nagdo-drawing, guys. Huwag niyo ako i-judge. Hindi to tent. Pag ako, wait lang. Guys, restricted na naman ako dahil nagpakita lang ako ng drawing. Yema lang naman yung sinasabi ko. Ito si TikTok. Lahat na lang ng gagawin ko, bawal. Bawal na lang lahat. Sige. Punyemas. Charot. Yeah, you should try that. And if you want to be more adventurous, if you want to be adventurous with Filipino snacks or Filipino delicacies, you should definitely try inihaw. We call it inihaw. Like isaw. Isaw is really good. Isaw. My favorite, Betamax with suka. Guys, grabe naman kayo sa kanya. Patry nyo agad siya ng balot. Baka naman magulat man siya sa balot. Baka hindi na siya bumalik talaga sa Pilipinas. Hindi lahat, guys, kumakain ng balot. Well, I love balot. Lalo na yung sabaw na mainit. Gaganunin mo. I'll try all your favorites. Uy! Okay, pero guys, mapili ako sa isaw. Minsan kasi madumi. So, medyo masama kasi mapili kasi yung tiyan ko. Pag hindi malinis yung bawal ako actually kumain ng isaw. Hindi ako pwede kumain ng isaw dati. Tapos nung naging independent girly pop na ako, ako'y sumaway sa aking magulang at kumain ng isaw. At ng Betamax. Nung
Kim? Na akin na... Anong tawag doon? Aking na... Angkin! Aking na angkin? Nakamtan? Na angkin? Aking na angkin ang aking kalayaan. Ako'y kumain ng isaw at ng Betamax. At aking nanay ay talaga naman nagulat. Sabi niya sa akin, kumakain ka na ng isaw? Saan mo natutunan yan? Sabi niya sa akin, simula daw nag-QC ako. Ang dami ko na daw kinakain na bawal. But you should also try my favorite, Batchoy! Batchoy with puto. Batchoy with puto is... chef's kiss. Kiss kita dyan eh. Congrats, nominated sa Filipino Music Award. Oh my gosh! Guys, sobrang hindi namin yun in-expect. Para bang... Oh, Ariana, what are you doing here? Well, thank you. So, grateful kami. Grateful. Like, super grateful. Tapos gulat talaga kami na para kaming cute baby girl doon na, oh my gosh, mga big names in the industry. Para, hello po. Ewan ko ba? Salamat po. Masaya, sobrang saya namin na maging kabilang doon. Na talagang, oh my God, thank you po. Anong ginagawa namin? Thank you po talaga. Pero gustong gusto ko. So this is one of the songs that I really like, but we rarely like perform it. It Lies Within. I love It Lies Within, bro, guys. I swear. As in, the best stories never start off easy. Strongest heroes never start off strong. Yeah. Woo! Haba na to, wait lang. Sit natin. The best stories never start off easy. Strongest heroes never start off strong. You know how people say it's darkest before the dawn. And when it's dark, we shoulder on. We battle on. The fire's blazing. We stand proud. Hearts open. Courage and power and glory. Find a victory. All that you're seeking, believing in lies within. Never start off smoothly. The biggest victors don't win right away. It's not about how you can bask in sunlight. It's how you fight in the shadows of the night. I love this song so much. Katinailo ko. We're bending, not breaking. Saan ka nag-workshop? Marami akong pinatanda na workshop eh. CS workshop, Star Magic, and more. Bata pa lang ako na-expose na ako ng parents ko eh. So, in-enroll ako sa mga lessons, voice lessons, dance lessons, stuff like that.
Oh my God, why am I so... Tas yung bangs ko hindi pa maayos. Mukha ko walang ayos. Galing. Paano ka na-discover? Well, si Cornerstone, na-discover nila ako sa The Voice. Pero I've been auditioning since I was, 15. I was, a kid. Go-audition na ako sa mga commercials. Nag-extra ako sa mga palabas. Ganun. Tapos, nagre-recital ako. Enrolled ako sa mga Star Magic. Mapansin ako, ganun. Nag-audition ako sa mga Cinemalaya, ganyan. Pang 700, ganun. I auditioned before sa GMA, ABS. Madami. Kwento mo experience mo sa mga auditions. Well, definitely, ang daming rejections. Yan, learn. Yan ang unang natutunan ko. Talaga. Like, rejection is something I'm familiar with. Rejection is something that I've learned at a very, very young age. And during the auditions, bata pa lang, I've received harsh comments about me, about the way I look. And bata pa lang namulat na ako sa beauty standard ng Pilipinas. Kasi sa mga auditions ko, parang they always say parang ordinary face, ganyan. Kasi hindi naman ako mestiza, guys. Hindi tayo pasok sa beauty standard ng meron ng Pilipinas. Pero, ayun, pinaghusayan ko talaga na parang sa isip ko, sige, hindi man ako pasok sa standards ng beauty ng Pilipinas, pero gagalingan ko na lang sa talent. Ayan. So, ginawa ko talagang, pinaghusayan ko talaga yung pagkanta, pagsayaw, even acting. I always say yes. Hosting, parang, sabi ko na parang, sige. Ganun. Kasi guys, di ba, ganun talaga sa Pilipinas eh. Hindi natin maiiwasan yun. So, syempre nung bata ako, for the cry na parang, hindi ba ako maganda? Kasi mga kasama ko, dati kasama ko mag-audition guys, mga matatangkad, mga tangkad pa sa akin. Kira, tapos mistisa sila, may mga lahi, ganun. Kasi ako lang yung pure Filipina na hindi mo maintindihan kung chinita ba o morena, parang ganun. Okay lang yan, di ba? Kasi yun talaga eh.